welcome po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Weekend ngayon, Sabado, ang oras ay 12:47 na ng tanghali. So ngayong araw ay official na araw ng start ng winter dito sa Australia. Sobrang lamig, tapos yun nga nakita nyo kanina sa intro na umuulan pa. So parang sa mga susunod na araw ay maulan, tapos nakakadagdag siya ng lamig, no? Nakakadagdag ng lamig, tapos nakakadagdag pa siya ng hassle kapag winter, kasi alam mo yung ang lamig na nga, tapos uulan pa, tapos ang dami mong suot na damit, tapos dagdag pa na may bit-bit ka pang payong, diba? So yun yung mga hassle. Pero speaking of hassle, naisip ko i-share ko sa inyo ano nga ba yung mga nagaganap, mga struggles, mga nangyayari dito base sa aming experience kapag ka-winter. So habang papunta tayo sa Macquarie Shopping Center, dun lang kasi kami makakapunta ngayon kasi nga ang ulan, di tayo makakapasyal sa labas. Mag-mall na lang tayo, pero tumingin na rin tayo ng mga winter essentials, mga clothing sa Macquarie Shopping Center. Pero simulan ko nang i-share sa inyo ano ba yung mga nagaganap dito kapag winter. Una sa lahat, syempre, pag papunta na sa winter, lumalamig na. So, nagsisimula nang nag-iiba na yung mga damit na sinusuot mo. It's either nagle-layered ka na damit, o kaya yung sa aking case, kapag palamig na, hindi ko na kayang magsuot ng mga dress. Kailangan nakapantalon na. Pero may mga nakikita ako na iba na mga kaopisina ko na nakadress pa rin sila, pero meron silang yung parang stockings na siguro heat tech yun, tapos nakaboots na. Hindi na ako nakakapagsuot ng, alam niyo yung mga doll shoes, o kaya yung open na shoes, kasi ang lamig na niya. Chinelas. O chinelas. Kahit shorts. Kahit weekend no, hindi ka na nakakapagsuot ng chinelas, ng shorts, yung ordinary naka t-shirt lang. Kailangan naka-layer ka, nakapamatong ka ng jacket kasi ang lamig na. Tapos pwede ka na rin magsuot ng sombrero o kaya bonnet. So yun yung isa sa mga changes. Yung ikalawa namang struggles kapag taglamig na connected sa mga kasuotan, dumadami yung labada mo. So ang problema sa aming case, yung bahay namin ay nasa ground floor kami. Kapag ka-winter, sala doon yung araw. Walang sinag ng araw doon sa may aming bahay. So pag summer, nakatutok yung araw sa aming bahay. Pagka winter, pumipihit, nawawala yung sinag ng araw doon sa may sampayan namin ng damit. So bukod sa tambak na yung labada, ang tagal pang makatuyo ng mga nilabahan. So katulad ngayon na umuulan, tapos ang dami pa naming labada, wala na kaming choice yata kundi gumamit ng dryer. So kapag gumamit na ng dryer dito, may effect siya ng bahagya sa bill mo sa kuryente. Tapos speaking of kuryente, nitong nakaraang 2 weeks since nga lumalamig na, may mga gabi kami na nagbubukas na rin kami ng heater, yung aircon, para mawala yung lamig sa loob ng bahay. Kasi sobrang sakit sa kamay na kapag sobrang lamig. Mas prone ako kumpara kay Dale na mas lamigin yung kamay. Tapos pag ganyan kasi nagsisimula nang magkaroon ng mga butlig-butlig yung mga daliri ko sa kamay at saka sa paa, kasi nga sa sobrang lamig. So yun yung mga hindi magandang mga nangyayari sa akin kapag winter. Kaya yung ginagawa ko kapag winter, kahit nasa loob ng bahay, naka-medyas ako palagi. Meron akong medyas na binili na yung may fleece, yung sobrang kapal, kasi nakakatulong siya para mawala yung lamig. Tapos yun nga, recommended namin na pagka winter, bumili kayo ng robe para pamatong nyo pagka nasa bahay, diba? Malaking tulong yung robe o kaya yung hoodie, kasi malakas siyang laging nakabukas yung heater. Oo, kasi malakas siyang makapag-warm ng katawan mo, diba? Hoodie at saka yung naka-robe nga. Ano ba yung hoodie? Yung hoodie, yung parang one piece lang na pamatong na ganun, diba? Tatak yata yung hoodie pero alam nyo na yun, yung isang piece na ganun na. Pakita mo nga mamaya. Papakita ko sa inyo mamaya doon sa Kmart yung hoodie tsaka yung mga robe. Tingnan natin yung presyuhan ng mga robe at tsaka mga hoodie. Ang hirap ng ganito yung umuulan, tapos nakapayong ka na, ang dami mo pang ang dami mong suot. Sana nakikita nyo. Ang dami nyo suot. Tapos syempre mag-grocery ka pa. Tapos
Ang lakas ng ulan, di ba? Lakas ng ulan, oh, wow. Lakas dito ha. Okay, lakas. Parang may bagyo na to. Malapit na tayo sa Macquarie Shopping Center. Kapag ka winter, naalala namin lagi yung moment na may dinaluhan kami na birthday party nung anak ng friend namin. Wala pa kaming sasakyan nun eh. Nag-MRT kami, tapos sobrang lamig, tapos umuulan pa, di ba? So, ang ending namin, nag-taxi kami kasi sobrang lamig. So, yun yung mga memories namin kapag ka winter. Grabe ang lakas ng ulan. Kapag ka gantong moment na winter, tas ganito kalakas ng ulan, tatamarin ka na lang lumabas eh. Minsan yung iba, pagka ganito, siguro pinipili na lang nilang mag-work from home, no? Ayaw. Pagka sa work. Buti ngayon may work from home na Dati wala pa, papasok di ba? Oo nga eh. Ayan, so malapit na tayo dito sa Macquarie Shopping Center. Tingnan natin yung presyo ng mga, yun nga, yung mga robe, mga hoodie, siguro, tsaka mga coat. Tingnan natin. Tapos mamaya ko na lang itutuloy pagka galing natin dito sa mall. Kung ano pa ba yung mga challenges kapag ka winter dito sa Australia. Kakaiba to. Anong tawag dito? Cybertruck. Cybertruck. Tesla Cybertruck. Oh, kasi lawak ng space. Ha? Sige, feel natin. May experience natin. Tesla to, Tesla. Ganda. Ano sasabi mo? Ayun. Dito ka sa kabila. Oh. Ganda. Ayan, tingnan nga natin dito sa Kathmandu kung magkano yung mga presyo ng mga jacket. Naka-sale na yun. At saka naka-sale pala. Diba? Wow, tingnan natin. Ay, 89 na lang oh. Ay, hindi ito 40% off puffer jacket. Ang tawag nila sa mga ganito puffer jacket. Pero to, manipis lang to eh. Saktong pagkapabago-bago pa lang na winter. Magkano to? Oh, Ma'am, 230. so sulit ba na mamili sa mga mamahaling brand na to? Pagpanlamig. Sa akin, sulit na sa ganito bumili para yung performance ba. Diba? Although mahal nga lang. So mag-aabang ka lang ng sale. Marami namang sale. Ginagawa natin, nag-aabang tayo ng sale, no? Oo. Kasi syempre, pagkapanlamig, gusto mo yung pera mo, makuha mo yung binabayaran mo, di ba? Oo. Pero ayaw mo naman magbayad ng 300. 300. So mag-aabang ka na lang ng Mga sale. clearance, kasi Kaya nga. bumababa yan. Oo, kasi next year may iba na namang May iba na namang sale. style eh. So, Style. i-sale nila tong mga to. Okay lang naman sa amin kahit hindi bagong style. Importante, hindi kami maginaw, di ba? Uy, 2,499 no? Saan ang 2,499? Ayun, yung panloob, yung fleece na ano. Sulit yan, no? 2 for $100, $50 isa. Okay, no? Kasi kesa bumili ka sa mga ibang tatak na hindi naman talaga gumagawa ng panlamig. Tapos yung presyo niya halos Same. so mas pipiliin mo na lang na doon ka sa talagang gumagawa ng panlamig. Oo. Oo nga. Abang ka lang na sale. Tama. No? Ang ganda ng kulay nito. 2,499. Ito, ay, mahal pala to ha. 350. Kala mo mura to. 350 yan. Mahal ah. Oo nga. May mga shorts din. Sale sila. 2 for 150. Selected fleece. Yan yung mga presyuhan dito. Ito mga naka-sale na ano to, mga outdoor ano tawag sa kanila? Outdoor gear. Outdoor gear. Kasi Tama. dito outdoor talaga ang Activity nila. activity ng Wow, mga may tao. mga ganyan pa. Kaya, Ano to? Tungkod no. ito pagka mag-hiking ka ng matagal. Ito yung 140 minus 50% off. hiking code. Ito yung may tubig, 'di ba? 30% off. Kaya mag-aabang ka lang talaga ng ano. Kung Ng ito sale. Ito yung hilig mo. Mag-aabang ka lang talaga. Yun yung lesson. Abangan mo lang yung sale. Kung hindi ka naman maselan sa hindi na latest ang bibilhin mo, okay lang. Pero pwede ka rin naman sa murang brand. Depende na lang talaga kung ano yung Preference gusto mong quality, no? Ito ano to? Ito, clearance Bag. daw. Oh. Kano yan? Dating 400, Dating 400, 215 na lang. 215 na lang. Pwede. Nagsisale din sila. Ito naman sa Mayer naman to. Winter na yan. Mayroon ding winter. Ito, ang kapal nito ah. Magkano to? 40% off. Champion ang tatak. 40%. Ito na lang merong price. Ay, wala.
140. 150. Okay ba? 150. Ito 17 na lang o t-shirt. Oh. Hindi mo. Pero hindi champion pala. Naligaw lang. Ayan, magkano? 60. $60 sweater. Dito pala yung mga puffer nila. Ayan yung puffer. Ang ganda ng kulay green ah. Ang ganda ng shade. Every year kasi nag-iiba yung mga color nila. Sa mga pagkatas ng winter, yan na yung mga nakasale. Diba? $29 ang waffle piece. Ano yung waffle piece? Hindi ko alam. Ito $80. Ang dami na namang sale oh. Ito charcuterie board. Magkano to? 40% off Kapal pa. ah. Kapal. Maganda yata rectangle. Ayan. Magkano? Ay, $100. So, ano na lang siya? $60. Ano yan? Lalagyan ng ano? Organizer. Lalagyan ng paper towel. Ah, okay. $50. Mahal. May nakita ako, oh. $14. Ano to? May off pa. Ano yan? Bake ka ng cake. O sige. Ang dami na naman, oh. Ha? Ano, ito 50% off. 50%. Magkano ganyan? Less than 50 pesos. Dollars. 50 pesos. Dollars. Talaga? Ito nga yun. Reserve. Oo, ganyan yung iyong coat. 260 minus 40% off. Oh, diba? Pero mas mura pa yung nabili ko dati. 26 times 4. Magkano yun? Hindi ko na makumpita. Divide to mo na lang plus something. Ito $49 each. Mura to. $290. $220. No. Alam mo yung opisina ko, nakapaldas siyang ano eh. Ano yung isang magandang ganito? Oo nga, yung pantalon ditong maganda na parang pang office, pang event, ano. $100. Ito look oh. $30 lang. 30? Kunin mo na. 30 lang oh. From 79, 13 lang. Sukat ko to. Mukha na isa. Kaya nga. Sayang yung sale. Meron ding black. Tsaka meron ganito. Ito $40. Ito pala yung mga tights na pagkataglamig. Ang ganito ay mga $20. Ilan kaya to? Isa lang no. Pero mga tall daw yung size eh. Puro tall ah. Ayun, medium. May size dito. Nakaganto yung mga ka-opisina ko. Naka-dress tapos nakaganto. Bakit? 25. $25. Yan ba yung Udi? Oo. Ayan, so nakauwi na kami dito sa bahay. 5:32 na ng hapon. Pero kanina pa kami umuwi, mga 4:30. Nakarating na kami dito sa bahay. 'Di ba? Parang ganoon eh, no? Mga 4:30. Hindi na ako nakapag-closings nung pauwi kasi sobrang lakas ng ulan. Eh baka hindi nyo rin marinig ng malinaw kapag nag-closing ako sa sasakyan. Tapos ngayon, bumili kami dito sa bread top. Yung bread top pala, para siyang bread talk sa Singapore. Medyo katulad-tulad na rin, ano. Pero hindi same na same. Medyo kalasa na rin. Ito ano yun, ito yung pandikoko na 6 pieces ay magkano? $6. $6.20. Parang gano'n eh, no? So, $1 isang tinapay. Kanina sa mall, nag-ikot kami sa Meijer, Kmart, tas Big W, tas nag-grocery. Pero hindi ko na pinakita yung nag-grocery kami kasi pagod na. Parang minadali na lang namin na nag-grocery. Tapos pinakita namin ng kaunti yung mga presyo ng mga damit at saka yung mga kailangan kapag winter. Tapos speaking of winter, tuloy ko lang yung mga items na hassle or struggle kapag winter. Pag dito sa bahay, lalo na kung yung bahay nyo ay yung ano tawag sa ganito? Partition wall, yung ganito oh. Yung kahoy lang. Yung iba kasing drywall oh. Yung iba kasing mga mas lumang mga apartment, maganda siya kasi bricks ang wall niya, 'di ba? Pero yung mga bagong mga apartment, ganyan drywall siya. So ang problema pag ganitong winter, nagmo-moist
dito sa loob ng bahay. Kaya kailangan ng dehumidifier, yung parang beads na nagiging tubig. Tapos kapag hindi mo siya naagapan, nagkakaroon siya ng molds. So sa aming case, kailangan namin bumili ng ilang pieces na dehumidifier kasi nilalagyan namin yung sa toilet, sa kwarto, dito sa makapasok kasi walang bintana. Kasi nagkakaroon ng amag yung wall, yung ceiling, 'di ba? Kaya lalo na yung mga exposed sa labas na yung kunwari umulan, ang lakas mag-amag niya. So isa yun sa mga kailangan namin i-monitor kasi syempre kung hindi mo siya masugpo, ikaw rin baka malanghap mo yung mga molds, 'di ba? Tapos speaking of yung gantong mga drywall, yung mga wall ninyo, nakumpara namin ang pagkakaiba ng pagganto yung wall at saka yung bricks. Pagka yung bricks, hindi masyadong malamig sa loob ng bahay nila, no? Pag ganito na drywall, ang lamig-lamig na sa bahay, kaya ang sakit sa kamay, so napipilitan kami na mag-heater. So siguro may effect siya ng kaunti sa bill mo sa kuryente at gas. Yung gas kasi sa hot water naman eh. Pero okay lang kasi yung comfort mo, no? Kasi kaysa naman magkasakit tsaka magkaroon ka ng mga butlig-butlig. Tsaka isa pa pala, sa balat, dry na dry naman yung balat mo pag winter, di ba? Nadadry siya ng sobra, no? Kaya kailangan maalagaan din sa mga lotion, ganyan. Kasi ang dry niya, yung mangangati ka. Kasi sa sobrang dry niya. Ano pa ba? Yung palang yung mga naisip ko so far tungkol sa mga struggles, mga challenges, mga ganap dito sa Australia kapag winter. Ang maganda naman dito sa Sydney, wala namang snow dito. So, kumbaga, kahit malamig, 'di ba? Hindi naman tayo yung nag-i-snow na yung sobrang lamig talaga. Hindi rin walang negative dito, no? Parang hindi nagne-negative dito. Hindi, may single digit lang. Oo, single digit lang pero hindi nagne-negative yung temperature dito. Malamig na sa loob ng bahay. Oo, so yun lang yung challenges pero at least wala naman ditong snow na hindi ka yung magpapala ng snow or mahihirapang ano ba, yung gumalaw-galaw kasi maraming snow. Wala namang ganun. So yun naman yung maganda dito sa Sydney, Australia. Sa ibang state ng Australia, meron ba? May snow? Sa bundok meron. Sa bundok lang meron. Pero yung mismong mga city, wala. Parang wala. Sobrang lamig lang talaga. Sa Tasmania meron. Oo. So, yun lang. Sana'y nagka-idea kayo video namin na ito tungkol sa mga ganap dito sa Australia kapag winter. Pasimula pa lang ng winter pero parang mga few weeks na kaming ginaw na ginaw. So, sana ay hindi napakalamig ngayong winter o yung tipong na-advance lang sana yung lamig tapos mabilis lang ding matapos yung lamig, no, para hindi tayo mahirapan ng sobra. Pero again, thankful pa rin kami na wala namang snow dito sa Sydney, Australia. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo yung video na ito. Please like and subscribe at mag-comment kayo sa aming mga videos. At maraming salamat sa mga nag-subscribe at nagko-comment sa amin. Nakakatulong sa amin mismo yung pag-comment ninyo, pag-like at pag-subscribe. So maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi, stay safe and God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bye!